Hello mga kapatid, God bless, good morning. Kamusta na kayo? Salamat sa Lord na ito, buhay pa din tayo. Isang himala sa bawat araw ay nagigising tayo na buhay pa. Oo nga, nagising nga, di buhay pa ngayon. Thank you Father God in heaven, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Mga kapatid, kamusta na kayo? Salamat sa Panginoon na ito nga, sa kabila ng mga naranasan natin, natili pa rin tayong matatag at patuloy na magpalakasan tayo sa isa't isa, yung ating mga pamilya ay kasama natin sa bahay. Salamat sa Lord na yung iba nga ay hindi kasama yung pamilya nila. Nakasuong sila doon sa panganib. Kaya mapalad pa rin tayo na nasa bahay mga kapatid. Kaya ang may tulong natin ay ipanalangin at panalangin sila at huwag tayong magreklamo. At napakabuti ng Lord sa ating buhay. Yung iba ay gustong mayakap yung anak ay hindi mayayakap dahil nga iniingatan na huwag nga mahawa. Praise God. At ito nga, patuloy tayong pinapalakas ng Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kulang man tayo sa pagkain o kulang yung ating makinakain, mahalaga tayo buhay pa. Patuloy tayong magpasalamat sa Lord at manalangin na din, panalangin natin ang ating bansa, ang buong daigdig at ang mga taong nakaharap lagi doon sa tulad sa ospital, yung mga sundalo, yung mga lumaharang doon sa mga lumalabas pa rin ng bahay. Hallelujah. Ayun, ang ating pag-aralan ngayon mga kapatid ay tungkol sa babaeng umiigib sa balon. Dan chapter 4 verse 19. Hallelujah. Ito yung nakatagpo ni Jesus. Praise God. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Sabi ng babae kay Jesus. Hallelujah. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Praise God. Verse 21, sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem nga nasa puso natin, kaya sasamba tayo sa magitan ng mga puso natin. Praise God. Verse 21, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo. Hallelujah. Ang kausap dito ng Samaritana na hindi kalahin ng Hudyo. Praise God. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang sinasabi ng Ama. Praise God. O ito nga ngayon mga kapatid, sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan dito sa bahay natin, sa magitan ng ating Jerusalem, ng ating mga katawan, ng ating mga puso, ay sumasamba tayo sa Lord ng puspusan kasi ito na nga yung naranasan natin. Praise God. Thank you, Jesus. Wala naman doon sa simbahan o sa kapilya ang Panginoon kundi na sa ating mga puso. Mula nung tinanggap natin siya na ating Diyos tagapagligtas. Hallelujah. Verse 24, express God. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Ayun, sumasamba tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Praise God. Hindi na natin kailangang lumabas pa ng bahay kasi ang Espiritu at katotohanan nasa ating mga puso. Sabi nga sa John 8:32, ang palaya sa atin ay ang katotohanan. Praise God. Hallelujah. Ayun, verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpahayag sa amin ng lahat ng bagay. Amen. Praise God. Ayun, nalaman natin. Akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Ayun, yung babaeng ito ay nakausap niya mismo si Jesus. At salamat na itong mga kasaysayan lang ito sinulat para sa atin, mabasa natin ito at tayo nga ay matuto din sa buhay na sumamba sa Espiritu at katotohanan sa Panginoon. Amen. Praise God. At lahat na ito ay para sa ating kabubuti. Hallelujah. Kaya dapat tayo makinig at manalig sa Lord at siya lang makapagligtas sa ating mga kapatid. Ayun, lalo sa naranasan natin ito. Tunay nga nakakalungkot na nakaka-bless pa rin kasi ito nga buhay pa rin tayo. Ayun, natuto tayo ng live one day at a time. At ito nga yung mga salita ng Lord ang ating patuloy na pananaligan at mapapurihan natin ang Lord sa mga kabutihan, kadakilaan na ginawa niya nung siya nagkatawang tao at pumunta sa dito sa daigdig na ito na napakatahimik. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Verse 31 hanggang 34. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, Rabbi, kumain na kayo. Ayun, kasi noong mga panahon yun ay may mga kasama siyang alagad.
Ngayon tayo bilang alagad ng Panginoon, ay ito yung ating pagkain araw-araw, ito yung mga puspos na mabusog tayo sa spiritual. Praise God. At makontento tayo sa buhay sa panahong ito. Kung ano man yung mayroon tayong pagkain, ayun ang kainin na ito, huwag tayo magreklamo. Kasi mabuti nga tayo nasa bahay lang, yung ibang nga ay nasa karsada, nasa ospital, sinusuong nila yung mga hindi malaman kung sila ba ay mahawa o ano. Kaya magsalamat tayo na ito tayo, huwag tayo magsabi ng mainip at nakayaan mo sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. On verse 31 hanggang 34, Rabay, kumain na kayo, sabi ng Panginoon. Ngunit sumagot siya, ako ay may pagkain hindi ninyo nalalaman. Ayun, ito yung pagkain ng Panginoon. Ito pa rin yung pagkain natin na kung kulang mo tayo sa pagkain physical, spiritual, ay maging matatag tayo spiritual at yung physical nating katawan patatagin din ng pagkain natin na ito sa football dasol. Amen. Praise God. 33. Kaya't nagtatungan ang mga alagad, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain. 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinagawa niya sa akin. Praise the Lord naman na itong mga ginawa ng Panginoon nung siya nagkatawang tao, bumaba dito sa daigdig na ito, ay pinabalikan natin ngayon at may natutunan tayo na kung tutusin yung ating mga pagtitiis ngayon, ay wala pa ito sa kalinggingan ng tiniis ng Panginoon na siya ay anak ng Diyos, makapangyarihan. Isipin mo yun. Bumaba dito sa daigdig at binusabos ng mga taong kalahi natin para tayo turuan kung paano tayo mamuhay. Maligtas tayo kung tayo sasamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon na ito. Buhay pa rin tayo, patuloy pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon una sa lahat. At nagpupuri, nagpapasalamat sa bawat araw na tayo buhay pa. Live at a time tayo mga kapatid. Thank you Jesus. Dahil sa kanyang banal na dugo ay ito buhay pa rin tayo. Thank you, Lord. Lucas 13 verse 31, sa kabila ng paggawa ng Lord ng mabuti, may nahita ba sa digit wala? Thank you, Jesus. Ayun, verse 31 hanggang 33, Lucas. Dumating noon ang ilang Parisiyo at sinabi niya kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong tigbakin ni Herodes. Ito si Herodes, na bata pa siya nung doon sa Matthew 2 verse 13 hanggang 14. Hanggang sa tumanda siya. Nahabol pa rin siya itong si Herodes. Praise God. Subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon. Ayan, maasong gubat. Na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw. At tatapusin ko ang aking gawain. O tingnan mo. Alin tayo dito? Si Herodes, yung mga mong o yung mga may sapi at saka may sakit. Praise God. Hindi pumunta dito ang Panginoon para tawagin yung mga malalakas at magagaling. Pumunta sa para pagalingin ang mga may sakit karamdaman at yung mga asong gubat. Ayan turuan niya maging tao uli. Sino bang asong gubat na yun? Si Herodes lang baga? O yung mga tao ngayon nagbabasa nito na may pagka-Herodes at pagka-asong gubat din? Praise God. Thank you, Jesus. Sa kabila ng karumal-dumal natin mga pinagagawa ito, buhay pa rin tayo. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngunit, ayun, verse 31, 32, 33, mga kapatid. Hallelujah. Ito hindi dahil nanganiga yung nagbabasa kasi sa totoo lang, isipin mo yun. Ay mga pinagagawa natin ay masahol pa dito sa mga nagawa nitong sila ni Herodes o tayo nag-Herodesan. Praise God. Hallelujah. Kaya hindi nalulugod ang Panginoon. Kaya nagaranas tayo nitong pangyayari ito para turuan tayo magbalik loob sa Lord at manalangin at humingi ng tawad at anak ko po, Panginoon ko. Kasi yung mga ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo, kung dahil kinikilala natin at nagkaroon tayo ng banal na takot, makinabangan natin yun. Pero pag nito yung asong gubat at may sapak, ay wala tayong mahita at ito nga ang Panginoon. Ngunit dapat ako magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mautas sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Amen. Ayun. Tayo, spiritual kasi pinag-usapan dito mga kapatid, tayo na mga, ito nga, kailangan tayo tawag dito. Ang hirap kasi basahin gawa ng hindi pwede magsalita ng tigbak ng Tagalog. Hallelujah. Dapat tayo mawala sa ating sarili at
kilalanin natin tong Espiritu ng Panginoon, maisilang sa ating mga puso para maunawaan natin itong mga salitang to, dahil ito ay malalim pero mababaw lang din naman kung alam mong gaano ka kasama, niligtas ka ng Lord sa magitan ng kanyang banal na dugo. Manawaan natin itong anong ibig sabihin ng Lord. Hallelujah. At salamat sa Lord na sa araw-araw tayo ligtas sa kabila ng ating kasamaan. Praise God. Kasi pag wala naman kasi tao na mabuti, sa totoo lang naman. Kaya pag sinabi natin tayo mabuti, ay malayo tayo sa Panginoon nun, kasi hindi siya pumunta dito para magligtas ng mabuti. Pumunta siya para magligtas ng mga asong gubat daw, mga may sakit, at saka sinasapian ng demong. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Verse 13:22, mga kapatid, Lucas pa din. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Tayo, naglalakbay tayo sa daigdig na ito, mga kapatid. Nagtuturo tayo sa ating mga sarili at bawat bayan, ng ating puso, ng ating mga anak, mga mahal sa buhay, ay bayan yun na tinuturuan ng Lord. Turuan muna natin ang ating mga sarili para makapagturo tayo ng matino sa ating bayan, sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Praise God. Nehemiah, hindi isa pumunta dito para magligtas ng mga matitino. Kung naunawaan natin, mga kapatid. Praise God. Nehemiah 1:8 and 9. Sinabi niyo kay Moses, kung kayong mga Israelita ay tumalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manumbalik kayo at tumupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Amen. Ayun, sasambahin natin, lupain yung ating mga puso. O tinipon tayo ngayon, sama-sama tayo sa loob ng bahay. Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa Jerusalem na ating mga katawan na tinawag na Jerusalem ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Iligtas na tayo at sambahin na natin siya sa binili niya roon ng ating mga puso na tinawag ng lupain. Amen. Tinawag niya Jerusalem. Yung sa Isaiah 49 verse 16, sabi, Jerusalem, hindi kita makalimutan sapagkat ang pangalan nakaukit sa aking mga palad. Amen. Mga palad ng Lord na napako sa cross, ayun, nakaukit yung mga pangalan natin kung tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ito nga, mga kapatid, yung pag-aaral natin. Ito ay para tayo magbalik loob sa Lord, at sa totoo lamang naman, sa kabila ng ating mga kasamaan, ayun, mahabagin pa rin ang Lord, buhay pa din tayo. Praise God. Hallelujah. Isaiah 52 verse 10, sa lahat ng bansa nakikita ng mga nilalang, makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. Ayan, maliligtas ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Kung tayo ay magbalik loob at makinig at sumunod na din, hindi yung mas marunong tayo sa Diyos, aminin man natin o hindi, mga kapatid. Naku po, Panginoon ko. Napakabuti ng Lord, say mahabag daw siya sa nais niyang kahabagan. Ayun, kung mahabagin tayo, kahabagan tayo ng Lord. Pero pag tayo sakim at makasarili, sarili natin, naisip natin, paano tayo kahabagan ng Lord? Verse 13, sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko ay magtagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dakilain. Ang tagumpay si Jesus, ayun, sa pinagsimulan natin. John 4:20-31 hanggang 34. Hindi sa tumigil sa paggawa, makalawa daw at mangatlong araw, ayun gagawin niya. Praise God. Ayun, tayo na masasama. Siya yung nagtagumpay. Ngayon, kung kilalanin natin yun at yung palagahan natin yun, magbalik loob tayo at dakilain natin, saksi dakila naman talaga siya. Sinabi ni Yahweh, ang lingkod ko ay magtagumpay sa kanyang gawain, mababantog sa at dakilain. Ayun, dinakila ba natin yung ginawa ng Lord na pagligtas sa atin, mga kapatid. Praise God. Ito ngayon, ito ngayon yung nangyari sa atin, naranas tayo ng Lord nito kasi nga marahil nakalimutan na natin siyang dakilain kasi mas dakila pa tayo ang tingin natin sa sarili natin. Praise God. Kaya ito na ngayon ang naranasan natin. Huwag tayo magtaka. Praise the Lord. At huwag na tayo manisi dahil nga ay sabi nga niya para magsisi daw yung mga asong gubat. Sino yung asong gubat na iyon? Isaiah 55 verse 6 hanggang 9. Hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Ayan, habang tayo hindi pa dinaluhong nitong kung ano man tong ating naranasan, ay manalangin na tayo. At kung tayo naman nakaluwag, ay manalangin pa din. Praise God. Huwag tayong pahiwalay kahit sandali. Dapat ng talikuran ang magawain ng taong masama. Amen. At dapat magbago ng pag-iisip ang mga taong liko. Ayan. Mga taong liko daw. Sinabi bang mga taong pusa ang liko? Tao nga ang laging gustong parusahan ng Lord. Praise God. Hallelujah.
Siya ay dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Amen? Hallelujah. Sana ranasan natin mga kapatid, ay iba ay away pang away, nasa ano pa. Kaya hindi talaga natutuwa ang Lord, nakakalungkot kasi kung mayroon 10 matitino doon sa Sodoma at Gomora, marahil ay may 10 kasi ay kaya doon marahil nakatingin ang Lord saka doon sa ginawa ng kanyang anak. Kaya ito, niligtas pa rin tayo sa bawat araw. Praise God. Verse 8 and 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan, hindi ko kaparaanan. Hallelujah. Ang dami nating kaparaanan ng mga pinagagawa na hindi naman abot ng isip natin yung ano ng Lord. Sa kanya nga dati tayo magtiwala. Praise God. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Amen. Praise God. Hindi ka maabot ng kaisipan natin yung kaisipan ng Panginoon. Ang gagawin nga lang natin ay tayo sumunod. Praise God. Hallelujah. Pero minsan di natin nakasunod. Ang gusto pa nga natin pasunurin ang Panginoon pa sa atin. Praise God. Deuteronomy 29:29, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh. Ngunit inihayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. Nakasunod ba tayo? Yun ang tanong natin sa ating mga sarili. Para tayo ay makaligtas dito sa bilubyo na naranasan natin mga kapatid. Praise God. Hindi ba itong mga naranasan natin mga kapatid? Hindi pa natin. Ang Lord lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ito matapos. Kaya tayo magbalik loob na. At kung matapos man yung ating mga buhay bukas, makalawa o kailan, o at least punta tayo sa Ama. Hindi tayo mapunta sa kanal. Ayun lamang yung mga kapatid. Praise the Lord. Kasi sabi nga, live one day at a time daw eh. Lagi daw maging handa. Yung iba sabi sa 2021 daw, sa 2028 na naman daw, ay sabi ng araw-araw ang buhay ay pang isang araw lang. Praise God. Dito tayo magtatapos mga kapatid. Isaiah 57 verse 19. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat ng maging nasa malayo o nasa malapit man. Ayan, nasa malayo at sa malapit tayo may nangarag sa nangyayaring ito. Aking pagalingin aking bayan. Amen. But tuloy na rin natin 19 hanggang 21. Ngunit ang masama ay tulad ng dagat na laging maalon, walang pahinga sa buong maghapon. Burak at putik, buhat sa ilalim ang inaahon. Yung mga isip natin na parang dagat na kung ano-ano na naisip natin, walang kapayapaan ang mga makasalanan, sabi ng aking Diyos. Wala tayong kapayapaan, sabi ng ating Diyos, kung hindi natin panaligan yung ginawa ng Panginoon, kasi siya lang ang mabuti, siya lang yung lingkod ng Lord na nagtagumpay doon sa pagtubos niya sa atin sa krus ng Kalbaryo. Kailangan natin yung magpatatag na ngayon at tanggapin na natin at magsisi tayo sa mga kasalanan natin mga kapatid, kasi ito na nga yung naranasan natin, pinahintulot ng Lord dyan para tayo magbalik loob, kasi totoo lang naman na palayo na tayo sa book of life, sa manual o ng buhay natin, kasi nga nahaling na tayo dito sa kayamanan ng daigdig na ito. Kaya kailangan natin magbalik loob at walang may kasalanan, tayong lahat ang may kasalanan, kaya tayo magsisi na at magbalik loob sa Lord. Manalangin ng manalangin, huwag na magsisihan mga kapatid. Praise God, hallelujah. At magsalamat tayo sa Lord na buhay at makapangyarihan sa lahat. Na sa kabila nitong mga sinasabi niya, buhay pa rin tayo. Amen. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat sa biyaya mo. Ito, buhay pa din kami. Salamat sa pag-iingat mo sa aming lahat, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga bahay, sa aming mga kababayan, sa mga taong nilalang mo sa buong digdig, Panginoon. Salamat sa blood covering. Salamat sa mga blessing na nakakakain pa rin kami kahit papaano. Thank you, Jesus. Amen. Bless God.